We have a great work. There's really a great work. Now, how are we going to do these things? Paano tayo makakatulong? Let us open our Bible. Let's stand up, please. Exodus chapter 18. Exodus chapter 18. Pag-iisipin mo, di ba? Ang laki nun, no? 5 years from now, 8 years old na si Nia. 8 years old. Hindi pa ako senior nun. No? Ilan taon na ba ako ngayon? 40. Nakalimutan ko na ilang taon ako eh. 44. 44 plus 8, that will be 52. Bata pa. Bata pa. 44. Wala sa mukha, diba? Nasa taas, wala rin, diba? Ito. Wala lahat. Okay. Wala lang titingin sa tuktok. Wala lang titingin sa tuktok. Okay. Eye level lang ang tingin natin, ha? Eye level lang. Alright. Exodus chapter 18, verse 19 to 22. Basahin po natin ang sabay-sabay verse 18, chapter 18, verse 19 to 22. Let's read all together. Ready? Read. Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt show them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men. So fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, and rulers of fifties, and rulers of tens. And let them judge the people at all season. And it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge, so shall that it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. Tayo po ay manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkabasa ng salita. Pagpalain niyo nga po ito. Dalayan po namin na ito ay makatulong upang higit na ang bawat isa sa amin ay maging kabahagi ng dakilang gawain na ito na inyo nga po pinagkatiwala sa amin dito nga po sa bayan ng Los Baños. Pagpalain nyo nga po ang pangaral nyo salita. Empower me by the Holy Spirit. Help also the brethren. Guide them and work unto them. At dalahin ko po ang inyong nga pong kalooban ng siyang masunod. Ito po aming hiling dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please take your seats. We dwell on that portion, be thou for the people to Godward. Be thou for the people to Godward. Okay? Ito po ay payo, no, ni Jethro, biyenan ni Moses. Okay? So mapapalad yung mga may biyenan. Parang Parang hindi yata kayo masaya na may biyenan kayo. Okay? Palad yan. No? Lalo na kung ang biyenan mo ay Krisyano. No? Si Jethro was one of the priests. No? At siya po ay nagturo. Bakit niya sinabi to? Kasi at the time na makalikas sila mula sa Ehipto, ay nakipag-usap muli si Moses kay Jethro. At nais niyang ipagkatiwala muli ang kanyang ang mag-iina. Okay? At that time, no, makikita natin na marami ang mga Israelites at marami silang katanungan. Siyempre, galing ka sa Ehipto walang-wala. Okay? Kumbaga, nakalimutan na nila ang tunay na Diyos. Almost. Assuming. So, ilang years sila nandun Di ba? So, at this time, they are inquiring about the Word of God, about God, through Moses. Kaya nga sabi rito, verse 13, it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people, and the people stood by Moses from the morning unto evening. Antindi, di ba?
Ang haba ng pila. Para lang magtanong. Okay? And nagulat si Jethro. And when Moses' father-in-law saw all that he did to the people, he said, "What is this thing that thou doest to the people? Why sittest thou thyself alone? And all the people stand by thee from the morning unto even." Sabi ni Moses, and Moses said unto his father-in-law, "Because the people come unto me to inquire of God." Okay? Pero hindi yun kinasihan, no, ni Jethro kay Moses. Kaya nagbigay siya ng payo. Anong payo niya sa rito? And Moses' father-in-law said unto him that this thing thou doest is not good. Thou wilt surely wear away both thou and this people that is with thee, for this thing is too heavy for thee. Thou art not able to perform it thyself alone. Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people to Godward, that thou mayest bring the causes unto God. No? Be thou for the people to Godward. Okay? Pag inisip mo yung iniisip natin kanina, no? At kung si pastor lang ang nandito, siya lang lahat ang gagawa nun at mag-iisip nun at magpapatupad nun, siguro hindi bibilang ng taon si pastor, patay na yun. Tama? Mamamatay. Okay? Mamamatay ang pastor. Sa ganung uri ng gawain, mag-project ka, 200 million. Di ba? Isa. No, we are thinking that this is a work of not, it is not work only of a man, but this is a work of the church. Bahagi po tayo ng simbahan. Okay? At ang gawain po ng pastor ay hindi natin pwedeng pabayaan, mga kapatid. Nakita po natin yan sa Acts chapter 6. Di ba? Sabi nila ng mga apostle, "But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word." Ganon din dito, no? Si Moses, he should be to Godward, ibig sabihin, he should be the one talking to God. Dapat ipinapanalangin niya yung mga tao. And of course, giving the counsel to them. Pero hindi sa lahat ng uri ng circumstances ay si pastor. Okay? Diba? Yung sinabi ni Pastor Yomi, diba? Wala lang bigas at tawagin na si pastor. Pastor, wala nang bigas. Diba? Naalala niyo yung mga patotoo niyang yun, di ba? Lahat na lang ng problema, si pastor ang tinawag. Di ba? So, the work is so great. The work is so great. No? And we need to be a part of this great work. At ito ang ibinahagi ni Jethro kay Moses, na wag niya lamang sarilinin ang gawain, but made it possibly share it with the other able men. No? So kinakailangan ng mga able men, kinakailangan ng mga magiging kasapi o katuwang sa gawain ng Panginoon. And we ought to be that. No, upang hindi mapabayaan the ministry of the Word of God. Okay? The ministry of the Word of God, kailangan ng may mga able men. Ganon din, in analogy sa Acts, yun din naman. They do not allow to suffer yung ministry ng pastor o ng mga apostles just to serve tables for the widows. But it is also a ministry to perform. Pero anong sabi nila? And they chose 7 men to do the work. Amen? Humanap, may katuwang. At ano ang naging bunga? Anong sabi doon sa verse 7? And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Diba? So makikita natin, may bunga yon. So kung ang bawat isa sa atin magkakaroon ng kabahagi sa gawain ng Panginoon, ang pangaral ng salita ng Diyos at ang ministry of prayer ng ating pastor ay hindi mapapabayaan, and we will be able to be successful in our ministry. Ang lahat ng ministry, we are here in our Sundays giving importance to the ministries that we have. All of those ministry
ay upang hindi mapabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang oras ng pananalangin ng man of God. Gusto ko sanang palitan yung title. Gusto ko sana ilagay, "Huwag kang pasaway." No? Pero wala sa Word of God yun eh. No? Yun din nandun eh. "Be thou for the people to Godward." No? Ito dapat yung ating layunin. Ikaw ay umaawit, no? Umaawit ka dyan ay hindi upang maging isang artista. Umaawit ka sa Panginoon. Umaawit ka, kaya nga hindi ka lang basta umaawit dyan. Ikaw dapat ay nag-aakay ng kaluluwa. Mapuno man natin yung likod na yan ng mga awit at wala naman nakaupo sa pew, para saan ang ating auditorium? Hindi naman pwedeng lahat tayo nandun, tapos ino-online lang, tapos yung iba nag-o-online na lang. Di wag na tayo mag-build ng auditorium. Establish na lang natin mga satellite saka ng na mabilis yung network. Kung yun ang design ng Panginoon. Kaya lang, hindi yun ang design ng Panginoon eh. Ang design ng Panginoon ay magamit tayo upang ang salita ng Diyos would increase greatly, mga kapatid. Mangyayari, makikita natin yung increase greatly kung marami ang nadadagdag sa gawain ng Panginoon. At marami ang nananatili sa gawain ng Panginoon. No? At marami ang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya kapag ikaw ay napabilang sa gawain ng Panginoon, no, magpasalamat ka. No? At ikaw ay magpatuloy. Tayo magpatuloy. Pero dapat nagpapaalam ka sa pastor. Huwag yung akala mo parang feeling mo nagpaalam ka. Huwag ganun. Magpaalam ka sa pastor. Huwag kayong mag-a-assume na pinayagan kayo ni pastor. Huwag na huwag. Okay? Ilagay nyo sa tamang pamamaraan. Magpaalam kayo. Huwag kayong, parang, alam ko parang nagpaalam ako. Kaya nung umalis ka, parang nagpaalam ka rin. No? Walang ganun. Okay? Kasi ang gawain ng Panginoon ay hindi yan basta-basta. O pag nakapabilang ka dyan, ministry yan. Respetuhin mo yung ministry na yan. Okay? So, this is a ministry that we have to look for. A ministry that is for the people to Godward. Huwag natin pabayaan. Now, paano ginawa yun ni Moses? Anong in-advise sa kanya ni Jethro? Okay, anong in-advise ni Jethro sa kanya? No, at kung paano rin natin yan gagawin. Anong sabi? No? Anong sabi diyan sa verse 20? Anong sabi rito? So let's go how this be thou for the people to Godward happens. No, sa panahon nila. E paano rin yan mangyayari sa ating buhay bilang Kristiyano? Okay? Sabi rito sa verse 20, sabi, "And thou shalt teach them ordinances, laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do." Delivering the Scripture. We ought to deliver the Scriptures. Okay? Teaching the Word. Ano sabi rito, diba? Verse 20, "And thou shalt teach them." We ought to deliver the Word. Okay? We ought to deliver them the Word. Sabi rito, verse 20, "Teach them ordinances and laws." Ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya, tapos mo silang mawin gamit ang salita ng Diyos, pagkatapos sila sumunod sa tubig ng bautismo, ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, then turuan mo sila, i-Bible study mo sila, patin mo din sila ng doctrine class, umatin ng discipleship. Kung may panahon at kakayanin pa, mag-enroll sa Scepter College. No? Yan po yung pag-aaral. Ito po yung kailangan natin. No? Magiging ang simbahang ito for the people to Godward kung ang bawat isa sa atin seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakapalad po natin kasi tayo po ay may 365, ngayon 366 Bible reading schedule.
No? Titingnan mo na lang yon at alam mo na kung ano yung babasahin mo. Diba? Sabi ko nga sa inyo, last devotion ko Wednesday, may tanong sa aking puso at isipan. No, nung last preaching ni Pastor, and it was also our Bible reading, no, na dinala ng Panginoon ang mga Israelites to serve their God, pero a certain portion sa Exodus, sabi to serve God in the wilderness. Sabi ko, intention, yung plano ng Panginoon na dalhin sila sa wilderness. At bakit? So, as you go studying the Word of God, lumabas ulit yung sagot. Okay? Hindi sila pinadaan sa Philistine. If you have read that, okay? Hindi sila pinadaan sa Philistine kasi there is war. Unless their heart fainted. So, saan sila dinala? Sa wilderness. Bakit sa wilderness? Walang gulo. Pero, wala rin yung kanilang mga pangailangan. Ano lang ang meron? Presensya ng Panginoon. We have to go through the wilderness to experience the presence of God. At yun, mangyayari lang yun din kung meron kang salita ng Diyos. We are encouraged to read our Bible. We are encouraged to study the Word of God. No? Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na ito. We ought to deliver the Scripture. Kailangan natin magayag ng salita ng Diyos. Kailangan mo mag-aral ng salita ng Diyos. Bago kang mananampalataya, aralin mo ang salita ng Diyos. Matagal ka ng mananampalataya, magturo ka ng salita ng Diyos. We live by the Word of God. We live by the Word of God. And ang sabi rito? Verse 20, and shall shew them the way wherein they must walk. Not only teach them the Word, but teach them the way. Teach them the way. The way wherein they must walk. Turuan sila paano sila lumakad bilang Kristyano. Ano ba yung mga basic natin sa Kristyanismo? Basta ng Bible, manalangin, dumalo sa pananambahan, magbalik na ikapo, magbigay ng offering, mag-soul winning. Basic. Basic yun eh. Lahat yun dapat hindi na tanong. Kapag nasa ministry ka, lahat yun dapat ginagawa mo kasi basic yun eh. Teaching them the way to walk. No? Are we showing them how to walk? No? Mahalaga yun. Part yun ng pagtuturo. Teach them to observe all things what I have commanded thee. Sabi ng Panginoon. Tuturuan natin. No? Kaya nga, dito sa Biblia, mula sa Scripture, wala tayong ginagawa, wala tayong pamantayan, wala tayong prinsipyo sa buhay na ginagawa na hindi nakaangkla sa salita ng Diyos. Bakit tayo ganito manamit? Kasi sinabi ng Biblia. No? Bakit ka nadalo ng pananabahan? Kasi sinabi ng Biblia. Okay? Bakit ganyan ka mamuhay? Kasi sinabi ng Biblia. Di ba? Lahat dapat ayon. Dito lalakad ka. No? Bakit ka hindi nasayaw bilang Kristyano? Sabi ng Biblia, ba't hindi ka nainom? Sabi ng Biblia eh. Ba't di ka nagyoyosi? Sabi ng Biblia. Ba't di ka nanlalalaki? Sabi ng Biblia. Diba? Kalalaki mong tao nanlalalaki ka. Ba't hindi ka napasok sa untimely relationship? Sabi ng Biblia. Diba? Sabi ng Biblia. Diba? Show them, nandito lahat yun. May tanong ka, bakit hindi pwede mag-untimely relationship? Mamaya, punta tayo, mag-usap tayo. Itatampal ko, papapakita ko sa iyo yung salita ng Diyos. Okay? Ba't di ka mapasok sa untimely relationship? No? Ba't ka nag-aayos ng pananamit? Hindi ka lang nag-aayos ng mananamit dahil ikaw ay choir member, usher, Sunday school. Nag-aayos ka ng damit kasi anak ka ng Diyos. Kaya hindi ka nag-shorts. Mga babae, ganun din lalaki, hindi rin nag-shorts. Okay? Sa labas. Kasi at any time, pwede ka pwede pala. Sabi, di daw pwede mag-short, but si ate saka si kuya naka-shorts. Choir member, usher. Ang lupit yung usher, naka-crop top yung... Ha?
Kasi ang laki ng tiyan. Akala nyo lang crop top, ano lang talaga. Lumabas lang yung tiyan. Okay. May inaabot dun sa, yun. Akala nyo crop top lang yun. Malaki lang yung tiyan. Okay. So, the way, no? Mamaya makita kayo, nasa gawain nga ng Panginoon, nandun ka sa pila ng loto. Tapos biglang dumating yung kobrador, inaabotan ka ng panalo mo. Blessing. Meron na akong pang-commitment. Ang birang yan. Okay. Tinaya mo, no? Nanalo ka ang bira. You Para po sa gawain ng Panginoon naman po ito. No, hindi ganun. Okay? Kaya tinuturuan natin, the way. The way. Yan yung pamamaraan. Okay, delivering them the scripture, teaching them the knowledge, and letting them understand it that they may walk accordingly. Okay? That they may walk accordingly. And the last thing is to, ano sabi dyan? Demonstrating the work. No, sabi rin sa verse 18, that thou mayest bring, verse 20, and the work that they must do. So pag anak ka ng Diyos, niligtas ka ng Diyos, hindi ka mananatiling nakatunganga. No, tayo ay nilikha ng Panginoon to work. Okay? To work. Hindi talaga. Design ng Panginoon, bago pa nagkasala si Adan, design na ng Panginoon na si Adan ay magtrabaho. Okay? Design na yun na may gagawin ka. Kaya tayo bilang mananampalataya, tinuturo natin bilang simbahan, ano ba yung ating gawain? The Great Commission. Okay? Tuturuan natin sila. Turuan natin sila mag-akay ng kaluluwa. Tuturuan natin sila magbahagi ng salita ng Diyos. Okay? So, iniayos natin yan. And this is delivering them the scripture. Yun yung sinabi, and thou shalt teach them the ordinances and the laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. You show them, you teach them the word, okay, explain them the way, and demonstrate them the work. Amen? Ito po yung gawain natin. Kaya nga ang simbahang ito, hindi pwedeng simbahan na wala ang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, ang tagal mo ng Krisyano, wala ka pa rin Bible. Nadalo ka sa pananambahan, wala kang scripture. No? Nakakalungkot, hindi ka nagbabasa ng Biblia, ilang taon ka na. Ang malupit nun, usher ka, wala kang Bible. No? Choir member ka, wala kang Bible. Ang talagang di ko mapaniwalaan, Sunday school teacher ka, wala kang Bible. Eh dun mo kinukuha yung tinuturo mo. Paano nangyari yun? Himala? Anong himalayan? Diba? So we owe to deliver the scripture. Dito tayo mabubuhay sa salita ng Diyos. Nakapagpatuloy po yung gawain natin kasi nagpatuloy ang pangaral ng salita ng Diyos. Pinigilan man tayo ng pandemya na magtipon sa lugar na ito, pero hindi natigil ang pangaral ng salita ng Diyos. Amen? At may mga nanatili at may mga naging bunga tayo during the pandemic years. Sino po yung mga nabautismuhan 2020 to 2021? Pwede po bang makikita yun para makita natin yung mga bunga ng COVID? There. Sino pa? COVID ka rin? Hindi, sige tayo. 2021? Sige nga, tayo ka. Diba? Nasa kaya itong mga tao? Hindi, tayo lang kayo. Nasa kaya itong mga taong ito during the pandemic at hindi natin sila naabot ng salita ng Diyos? Ano ilan yan, bilangin niyo yan, pero ang tala ng pandemic, okay? Walang tala ng 2021, 569 yung nabaptize. Sino yung 2020? Upo nga yung 2020, upo lang yung 2020. Upo na yung 2020. Konti lang yung 2020. In 2020 na-baptize. In 2021, kayo yan, 2021. In 2022 nga, upo nga yung 2022. Ayan.
So, tingnan nyo yan. Ang tala ng baptism ng 2021 is 569. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You'll get the ratio of that. Okay? 569 divided by 9. Ilan? Philip. Ilang porsyento yan? No? Ilang porsyento yung 9 sa 569? Ito lang inanatili. Pero ang tanong, what if kung hindi tayo nagpatuloy mangaral ng salita ng Diyos? Hindi tayo nag-soul winning? Nasa na ito mga ito? Diba? Sabihin nyo si Ting, ba't si Ting nandoon? Di naman porket nandito sa simbahan nakatira, ligtas eh. Oh. Ibig sabihin, dito rin di siya nagpabautismo. Tingnan mo kung di siya naturuan, di ba? Hindi siya nabautismoan at that year. Okay, pwede na maupo. Diba? Nasaan to mga taong ito kung hindi nagpatuloy ang salita ng Diyos? Kaya nga, nakakalungkot kung ikaw, Kristyano, ay wala kang gana sa salita ng Diyos. No, we could not build a ministry that is for the people to Godward. Okay? Ang mga taong to, I do believe that these people remain not because of the people who that brought them. That because they remain because they were being taught, no, to look unto God. Okay? Ako'y nagpapasalamat kasi ako ay bunga ng campus ministry. I was one and I was being discipled by the campus ministers. Wala na sila rito. Yung iba kasi hindi naman talaga rito. No? I've been acquainted with them. Hindi naman sila miyembro ng simbahang ito, pero they've been faithful in the campus ministry. Tinulungan nila ako, inalagaan nila ako, Bible study, sinasama nila ako sa lahat ng activities nila kahit di pa ako miyembro. Nagmo-motorcade sila, sinasama nila ako, nagba-Bible study, sama nila ako. Lahat, sinama na nila ako. Sama naman ako ng sama. Okay? And then until such time na na-expose ako sa gawain ng Panginoon with the Word of God, I really desire the Word of God. No? I really desire the Word of God. Yun. Wala man sila, pero nagpapasalamat ako sa biyaya ng Panginoon. Okay? Ay nandito po ako sa inyong harapan. No? Because of the Word of God. Because of the Word of God. Because of the Scripture. Next, paano pa natin gagawin yan? Sabi dito, discipling for service. Discipling for service. To make this ministry for the people to Godward, we must learn to train them to work in the ministry. Discipling them to serve. Dapat may gagawin. Of course, ang sabi rito, diba? Hindi lang sila naturuan, hindi lang sila mga aral, hindi lang sila mga knowledgeable about the Word of God. Sabi, and moreover, thou shalt provide out all the people also able men. No? Able men. Kaya nga tayo may Scepter College eh. A workman. A workman. No? Gagamitin ng Panginoon. A workman. A workman. No, hindi lang basta makapag-aral, pero gagamitin. Kaya yung inaral natin, dapat ay yan ay magiging kapakinabangan upang tayo ay magamit ng Panginoon. Pero hindi lang naman yun ang ni-require ng Panginoon, nag-aral. Ano sabi ng Panginoon dyan? Such as fear God. Okay? Dapat submissive din. No? Hindi lang may aral, pero submissive. No? Willing sumunod sa Panginoon. At makikita natin lahat ng mga tinawag ng Panginoon, we're submissive to the Word of God. We're submissive to God. God-fearing. Diba? Ano sabi ni Apostle Paul nung siya makakilala kay Kristo, no? Panginoon, ano po ang nais niyo pong gawin ko? Diba? Tanong niya kaagad, paano siya makakapaglingkod? Yun din ba ang tanong natin nung tayo maligtas? Paano po ako makakapaglingkod, Panginoon? Was it the desire of our heart na willing tayo mag-submit? No? Na tayo ay willing na maging kabahagi? No? Kanina yung testimony dun sa presentation ng choir, diba? Willing ka pa mag-suffer? Okay. Bagaman, yes, minsan nakakataba ng puso, napapangiti mo yung mga tao, naihahanda mo yung puso ng mga tao sa pakikinig na salita ng Diyos, pero minsan,
ikaw mismo ay meron kang mga problema sa buhay. Tama? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na umaawit kayo na maayos ang inyong circumstances sa buhay nyo. Tama? Pero aawit kayo para sa Panginoon. Tama? No, it's not the principle that the show must go on, but it is a principle na dapat taglay-taglay mo pa rin ang kagalakan kahit anong problema ang meron ka. At kung yun ang meron ka, definitely maglilingkod ka sa Panginoon. No? Willing ka mag-submit. No, kaya marami ang nagkukwit sa gawain ng Panginoon kasi hindi nila nakita ang Panginoon sa gawain eh. Ayaw nila mag-submit sa gawain ng Panginoon. Ayaw nila mag-submit sa Panginoon. They see themselves sufficient. Kaya sila umalis sa gawain ng Panginoon kasi nakita nila they are sufficient. Kaya nila iniwan yung choir kasi alam nila na mas higit na importante yung pag-aaral. Hindi na lang po ako magpa-practice kasi may exam pa po ako. Mag-aaral po ako. Hindi po maglalaylo po muna ako sa ministry kasi po may pag-aaral po ako. Walang masama sa pag-aaral, mga kapatid. Wag niyo masamahin yung pag-aaral. Pero kung yung pag-aaral na yan ay ihadlangan ka para maglingkod sa Panginoon, choose you this day whom you will serve. Okay? Choose you this day whom you will serve. Yes, nakakatayo ako sa inyo harapan, nakapagtapos po ako ng pag-aaral kahit sa hirap. No? Kasi 5 taon lang dapat yung kurso ko pero tinapos ko na 7.5 years. Ganun ko kamahal ang pag-aaral. Hindi, kasi pinrolong ko yung stay ko kasi nag-enjoy ako sa ministry sa loob ng campus. Okay, nag-enjoy ako. Kahit summer, nag-enroll ako. Yes, syempre, may kahirapan, may mga bumabagsak, syempre. No? Pero never ko dumating sa punto na meron kaming performance, the BYSC, meron kaming stage play, yung Ictus. Biglang nag-announce on the first day of the presentation, nag-announce yung teacher namin, next week may exam tayo. Hindi ako nag-exam. Pero sinulatan, nagpaalam ako. Nagpaalam ako, gumawa ako ng sulat. Tapos binigyan ko ng ticket yung teacher ko. Sabi ko, ma'am, hindi ko po pwedeng iwanan yung gawain ng ministry namin. Kasi ako po yung presidente, hindi ko pwedeng pabayaan yung mga subordinates. I have to perform in the play. Ito po, kung di nyo po ako mapaniwalaan, ito po yung ticket. Pwede po kayo manood. So, hindi ko sinipot yung exam. Nag-ictus kami. Okay? And then, di ako nag-exam. Following week, pinatawag ako ng teacher. Mr. Matches, okay naman yung ginagawa mo sa Panginoon, pero hindi pwedeng pabayaan mo yung pag-aaral mo. Naiintindihan naman ko ang layunin mo sa buhay. Pero hindi mo pwedeng pabayaan yung pag-aaral mo. So, of course, my failure as a student. So, sabi ko, ma'am, sorry po. Alam ko po, kasalanan ko yun, hindi ako makapag-exam. Sorry ako. So, afterwards, sabi niya, kailan mo gusto mag-exam? Hindi na-cancel yung exam, pero binigyan niya ako ng makeup exam. Ako ba yung nagpumilit na mag-makeup exam? Tinanggap ko na nga hindi ako makakapag-exam eh. Pero pinag-exam pa rin ako ng Panginoon. Pinayagan ako ng teacher. Ganun ako ka-bold noon sa college. Sukat iwanan ko yung pag-aaral ko para sa ministry. Hindi yung takot ako. Hindi ako takot sa mag-exam tapos iwan. Yung mga hindi ko iniwan ang gawain ng Panginoon. No? Ginamit ko yung pag-aaral ko para makapaglingkod ako. Dumating din sa punto, nagkaroon ng conflict sa schedule. Conflict. Dalawa lang choice namin, Tuesday o Friday kami magkaklase, 4 to 5 p.m. 5 to 6 p.m. Siyempre, kapag ikaw ay estudyante doon, ayaw mo magklase ng Friday 5 to 6 p.m. kasi uwian na yun eh. Hindi mo pipiliin yun. So, pinili ng buong klase yung Tuesday 5 to 6 p.m. Siyempre, nagli-lead tayo ng Bible study sa campus. So, pinuntahan ko yung advisor ko. Sir,
Meron po kaming gawain pag Tuesday, 5:30 sa likod ng library, may Bible study. Wala problema yan. Di i-delegate mo na lang yung Bible study sa iba mong mga members. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sir, hindi ko po pwedeng iwanan yung gawain. Sabi niya. Baka pwede po tayo mag-move ng Friday, 5 to 6 p.m. yung klase po natin. Sa akin, walang problema. Kausapin mo yung klase mo. Okay, nausap ko yung classmates ko. Sabi ko, pwede ba na pakikusap ako sa inyo, pwede ba na yung yung klase natin, gawin natin ng Friday ng 5 to 6 p.m. kasi meron lang po akong Bible study. Okay lang po ba tayo na mag-move? Pumayag sila. So, hindi naging hadlang yung mga schedule ko sa klase. Inia-adjust ko sila. Sila ang sumusunod sa schedule ko. So, andun yun, pumayag sila, 5 to 6, sumama yung 5 to 6 ng Friday, kahit willing na sila umuwi. Kasi mamili kayo, atin kayo ng Bible study ko kayo ng Friday, o magkaklase tayo ng Friday. O, klase na lang daw. Hindi, biro lang. So, nangyari yon. Nangyari po yon. No? Kasi nga, takot ako sa Panginoon na iwanan ko yung pinagkatiwalang gawain sa akin. Never kong iniwan yung BYSC at the time. Hindi ko iniwan yung campus ministry. Siguro yung iba may kita, yung mga inabutan ako dito na nasa college, nakita nyo naman kung paano ang Panginoon gumawa sa campus ministry natin noon. No? Hindi natin pinabayaan yung campus ministry na yan. Okay? And we engage a lot of that. Okay? So, anong kailangan natin sa gawain ng Panginoon? God-fearing, willing mag-submit. Hindi yung mga bahag ang buntot. Na may klase, may trabaho. Di ba? Di na atin ng prayer meeting kasi gabi na yung klase. Hindi tayo takot sa tao. Mas takot tayo sa Panginoon. So, God-fearing. Di lang basta may alam na salita ng Diyos, but God-fearing. Submissive to the will of God. Submissive. And then ano pa? Men of truth. Sound-minded. Sound-minded. Pag sinabi mong men of truth, syempre, nagsasalita siya, papatuto siya nang may katiwasayan ng utak gamit ang salita ng Diyos. Hindi ang prinsipyo ng sanlibutan. Okay? Kaya marami ang nawala sa gawain ng Panginoon kasi they are not sound-minded. Ginamit nila ang logic ng sanlibutan ito. Pag ginamit mo yung logic ng sanlibutan ito, lalaglag ka talaga sa gawain ng Panginoon. Okay? Kung ikaw ay mananatili sa logic o dun sa prinsipyo na ito yung trend, ito dapat ang ginagawa ng isang mag-aaral, tatalikuran mo talaga ang gawain ng Panginoon. Tatalikuran mo talaga yan. Pero kung ikaw ay bounded by the Word of God, you have a sound mind, alam mo ang katotohanan, hindi ka mapapasway ng salita ng Diyos. Hindi ka mapapasway from the Word of God. Mananatili ka dyan. Sound-minded ka. Mga decision making natin sa buhay, mananatili ka kasi may salita ka ng Diyos. Kaya pag feeling mo, parang mahal mo na siya, feeling mo lang yun eh. Natuturuan po ang puso magmahal. Natuturuan po yun. Okay? Kaya wag mong pagpilitan. Wag mong pagpilitan yung damdamin na yan kung hindi rin naman din lang katotohanan ang laman ng puso yan. Ha? Tigilan nyo na yan. Wag nyo na Hay, nako. No? Tigilan nyo yan. Akala mo mahal ka niya, hindi. Nagpapa-pogi points lang yan. Nagpapa-beauty points lang yan. Hindi ka niyan mahal. Kasi kung mahal ka niyan, iyaharap ka niyan sa altar.
bago pa niya hawakan ng kamay mo, ihaharap ka niyan sa altar. Hindi ka niyan idadaan sa pasulat-sulat sa notes, pa-text-text. Walang chat-chat. Yung i-chat mo, ini-AI mo pa para maging impress ka naman dun sa ganda nung pinadala sa'yo. Hindi mo alam, ini-AI lang yung pinadala sa'yo. Si AI na lang ang sagutin mo. No, wag na yun. Sound-minded. Kapag yung puso kasi, nagdesisyon ka, ayon sa, yung galit ka, nagdidesisyon ka, na mo problema ka, nagdidesisyon ka, you just stop first. Don't make any decision. Make a sound decision. Be a man of truth. Ang salita ng Diyos. Nakita niyo si King Solomon, di ba? Hindi naman siya nagpadala doon sa away ng dalawang mag-ina, di ba? So hindi siya nairita. Okay? Hindi siya nawala sa wisyo. Okay? Although sinabi niya patayin, hatiin yung bata. Yun yung decision, ba't ganun? No? Pero para ipakita ko sino yung tunay na magulang. Kaya dapat sound tayo magdedesisyon with the Word of God. No? And then pangatlo, sabi diyan, hating covetousness. Dapat selfless. Selfless ka dapat sa gawain ng Panginoon. Kapag nakita mo yung sarili mo, kawawa ka naman, ay hindi ka talaga makakapaglingkod. Pag nakita mo, wala akong future dito, ay naku, hindi ka makakapaglingkod. Bakit? Yun, kagigising mo lang. Naku, baka tumandang dalaga na ako dito. Hindi ako makakapag-asawa, makalabas na nga para makapag-asawa. Baka tumandang binata ako dito, hindi ako makapag-asawa. Makalabas na nga. Soul winning ka. No. Hindi po kasi yun no? Pag iniisip mo laging kawawa ka at hindi mo nakikita ang gawain ng Panginoon, magiging selfish ka. Buti pa sila, may sasakyan na ako, wala pa. Buti pa sila, may bahay ako, wala. Buti pa sa kanila, may nagmamahal sa akin, wala. O ganun. No? Pangarapin mo na ikaw ay naglilingkod unselfishly. Ito yung katangian na hinahanap natin sa gawain. Alam mo, maraming nagkukwit kasi kapag napagalitan, mataas masyado Bakit ako kailangan pagalitan? Bakit ako kailangan pagalitan? Diba? No? Sabi Panginoon, deny thyself. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito dapat yung buhay mo pag naglilingkod ka sa Panginoon. Alisin mo yung sarili mo. No? Kalimutan mo ang sarili mo. Maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. No? And sabi diyan, verse 20, and thou shalt teach, verse 21, moreover shall provide out all able men, such as fear God, men of truth, having covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, and rulers of fifties, and rulers of tens. Okay? Delegate for success. Delegate for success. Tayo po ay inilagay ng Panginoon sa bawat ministry. We were being delegated with our ministries. Para gampanan ang gawain ng Panginoon. Para anong bunga niyan? Verse 22. And let them judge the people at all season, and it shall be that every great matter they shall bring unto thee, but every shall matter they shall judge. Okay? For the edification of the ministry. Alam mo, kapag ikaw nagli-lead, ikaw nagdi-disciple, ikaw rin natututo That's right. No? Pero kapag ikaw hindi nagtuturo, hindi ka rin natututo. Isang kagalakan natin, alam niyo sa discipleship program natin, kapag nagtuturo ka, natututo ka rin. Ito po ang discipleship. Sa discipleship, yung totoong discipleship, natututo ka rin habang ikaw ay nagtuturo. Diba, pag nagba-Bible study ka, hindi ka pwedeng magpunta doon nang hindi ka nag-aaral. Hindi pwedeng hindi ka nag-aaral. At natututo ka. At minsan natututo ka sa experience din nila, ganito pala, ito pala dapat yun, dito ko pala gagamitin yung salita ng Diyos. This edifies us.
Dito tayo binibuild up. Dito tayo binibuild up ng Panginoon. Okay? Dito tayo binibuild up ng salita ng Diyos. Dito tayo binibuild up ng salita ng Diyos. No? Once nagtuturo ka, akala mo ikaw ang nagbibigay ng knowledge. Hindi mo alam ikaw rin nagiging ng knowledge. The more you engage in Bible study, nakikita mo na mas marami ka pang matututunan. And this edifies us. Lalo tayo sa dami na experience, yung sinasabi ni Mike kanina, lumalabas siya, iba't ibang uri ng tao na nakausap niya. That edifies him. May pa-English pa siya, diba? Yeah. Sinag-engage siya sa iba't ibang uri ng tao eh. Isipin mo, nag-i-English si Michael. Saang lupang pag iniisip mo, bless ka kasi ginagamit siya ng Panginoon eh. Di man siya nakabasa, di man siya nakakasulat ng matino, pero meron siyang napakikinggan salita ng Diyos. Ginagamit siya ng Panginoon sa area. Kahit feeling niya, watak-watak kami. No? Kasi nakadelegate kami, iba-iba kami na pinupuntahan. Yun yung ibig niya sabihin doon. Pero, ginagamit eh. No? Ikaw, tinagtatawanan mo si Michael, di siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Marunong ka magbasa, marunong ka magsulat. Ang tanong, may inakay ka bang kaluluwa para sa Panginoon? Sige nga. So, sino ngayon ang mas na-edify sa gawain ng Panginoon? Sino ang pinagtibay? Sino ang lumago? Sino ang pinagpala? Diba? Kapag engage siya sa gawain ng Panginoon, marami ka talagang matututunan. At tatatag ka sa gawain ng Panginoon. Diba? And then, the last thing, sabi dyan, verse 22, and it be easier for thyself, and they shall bear the burden with thee. You share the burden with thee. No? There will be an excellent work ahead of us. No? Siyempre, kung marami ang nagtatrabaho, mas maganda yung performance. Diba? Sa basketball, diba? Sa basketball, hindi naman puro dribble sa kapasa eh. Dapat nag-shoot. Diba? So, lahat ng player, kahit gaano man sila kagaling mag-dribble, kung hindi yan pupuntos, hindi yan mananalo. Diba? Pero, kailangan pa rin sila doon. Hindi naman sila lahat may hawak na bola eh. Pero kailangan sila doon sa ministry. Kailangan sila doon. They have to perform para ma-lessen yung burden of the ministry of the man of God. Para mas marami pa siyang time para sa Word of God at mas marami pa tayong maabot. And this is the excellency of the ministry when we find ourselves in the right position to perform our duties and responsibilities. Choir member ka, di ka lang kakanta. Nag-aakay ka ng kaluluwa. Ano ang ministry kinabilangan mo rito? Dapat kabahagi ka sa buhay ng ibang tao. Let us be for the people to Godward. No? At itong sinasabi ko sa inyong ito, kung ganito yung ating pananaw sa gawain ng Panginoon, that 2,500 people in 5 years' time, hindi po siya imposible. Sa bawat nababautismuhan, merong tututok at mag-aalaga, mag-encourage, maglilid sa kanya sa ministry. What will that be? What will that be? Kung ipoproject lang natin ang pag tinotal nyo po kasi nasa Los Baños ka, ang Los Baños kasi ay merong 14 barangays. Ang Calamba may 54 barangays. Ang Bae may 15 barangays. Doon lang muna tayo sa tatlong yon. No?
you will have a total of 83 barangays. Pag sinama mo yung Pila saka yung Victoria, aabot ka ng 109 barangays. Kung bawat barangay na yon ay mag-aalaga tayo ng mga kaluluwa doon. Bawat barangay may mga Kristiyano na pupunta doon. At sa bawat barangay makakapag-produce tayo na 100 katao na mga mananampalataya. Aalagaan mo doon, isang barangay. Mag-aalaga ka doon. Doon muna tayo sa tatlo, sa 83. 100 people per barangay. Aalagaan mo. Magiging seryoso ka sa pagdi-disciple. 100 times 83. That will be 8,300. Yun na yung population dapat natin. 8,300. Greater than 2,500 katao. And that will be another great problem. 8,300 katao. Wala pa dyan yung nanganganak. Hinahanap mo pa lang yan doon sa barangay. If there will be 83 area leaders who will be faithful, committed, able men, who will work every barangay to produce 100 Christians in every barangay, this is a great work. In terms of finances, kung ang bawat isa yan, palagay mo kumikita ng 1,000 at magta-tithes ng 100. Now, I'm not telling you para pagkakitaan natin sila. Ang sinasabi ko rito sa inyo, if we share the burdens all together, yung mahirap na gawain, nagiging madali. If we will only be for the people to Godward. Inaalagaan mo yan hindi para pagkakitaan. Inaalagaan mo yan para sa Panginoon. Inaalagaan natin yan. Inaalagaan natin yung ministry natin para sa Panginoon. No, kaya nga, everything will be there. No? So, magta-tithes ng 100. No, yung 8,300, magta-types ng 100. Magkano ngayon yung types mo? Magkano bibilangin? Mahirap na magbilang nun. No? Madadagdagan na yung mga magbibilang sa finance. No, 8,300 members. Tama? Times 100, magkano yun? 830,000. Yun, ang tithes lang yun, mga kapatid. Tithes lang yun. And that will be a great source of fun para mas marami tayong magawa sa Panginoon. Amen? At dun sa 83 barangays na yon ay may mapuproduce kang missionary. There will be 83 missionaries coming from this church. And there will be another 83 great work to start. Nakikita ba natin yung gawain? We have a great work. But let us be for the people to Godward. No, layunin natin dalhin ang tao para sa Panginoon. Bagaman ito dapat ang katangian ng man of God, no? Pero dapat taglayin din natin yun. Na kung saan we share the burden in our areas. We share our burden in our ministry. Marami sa atin dito tigaupo lang, mga kapatid. Okay? Wag naman po sana. Marami rito nagko-conduct 2-3 Bible studies. How about the others? Anong ginagawa natin? Ilang Bible study ginagawa mo? Ilan ang inaalagaan mong kaluluwa, mga kapatid? We have a great work. No? I started showing you our projection with our building project. But it is not just for the buildings per se, but because that should contain people. That should contain people. Okay? And this is the people na kailangan natin alagaan kung magtatrabaho tayo in 5 years' time. Pag wala na tayong binabayaran, we will be housing this number of people sa susunod na lote, mga kapatid. Are we seeing the great work, mga kapatid? Are we challenged of the next phase of our development, mga kapatid? Pero hindi yun makapangyari kung titingnan lang natin yun. We must do the great work God had entrusted to us. At alagay natin sa puso na it should be for the people to Godward, mga kapatid. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat. Sa oras na ito pinagkaloob sa amin, muli kami pinalalahanan. How great is this work in this town? Alam po namin na ito po'y hindi kakayanin mag-isa ng aming pastor. Kaya nga po tinalaga nyo kami dito sa simbahang ito upang maging katuwang
At hiling po namin sa amin nga pong pagiging kabahagi ng simbahang ito, dalangin po namin na kami nga po ay maging kabahagi sa buhay na iba pang mga kaluluwang maidadagdag sa simbahang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kapakipakinabang sa ministry na ito na inyo nga pong pinagkatiwala. Help us to be people for the people to Godward, na sa amin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi talikuran ang amin nga pong mga ipinangakong mga commitments through our ministry. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin sa gawain na ipinagkatiwala nyo noon sa buhay nila Moses. Maraming salamat po na ito aming nabasa, na ito ay maging tularan namin upang masigit kaming magamit sa inyong gawain. Muli ang lahat na ito aming hiling dalangin pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.